ginawang panakipbutas si Vice President Sara Duterte sa kabiguan ng gobyerno ni Marcos Jr. na makapaghimok ng mas maraming mamumuhunan sa ating bansa. No? Ginawa nila dito is they made the Vice President as a diversion, no, to cover up yung kanilang mga failures sa pag-manage ng ating ekonomiya, sa pag-attract ng mas maraming foreign direct investment. Ano. Nakita naman natin na ang FDI inflow sa ating bansa ay sumasadsad pababa ng pababa. No? At ito ay correlated ito, Admar, sa estado ng politika sa ating bansa because itong nangyayaring impeachment na ito, no? This creates an environment of political uncertainty sa ating bansa. And ang mga investors, ayaw nila ng uncertainty. Gusto nila ng certain. No? Kumbaga gusto nila yung mga polisiya ng gobyerno, maayos, walang nag-aaway-away. No? Kumbaga stable ang lagay ng mga polisiya at lagay ng politika sa isang bansa. Sa nakikita natin sa ngayon is ang ating bansa ay watak-watak tayo. No? We were very divided and politically, and at the same time makikita natin yung ating mga leaders, they're squabbling. And this sends a bad signal to foreign investors. Kasi nga mga foreign investors, tinitingnan nila yan eh. No? When they choose countries to invest, they look at the political climate as well. Hindi lang naman nila tinitingnan yung lagay ng ekonomiya eh. They're looking also at the state of the politics of a country. And if they see that, you know, the political landscape is uncertain, there's a lot of infighting, and that creates, you know, an atmosphere of instability, iiwas talaga ang mga foreign investors dyan. Kaya no wonder, ang nakikinabang po dito, no, sa nangyayari sa ating bansa ay mga bansang kagaya ng Vietnam, ng Malaysia, ng Thailand, kasi imbis na sa atin po pumupunta ang mga investment na yan, pupunta na lang po sila sa ibang bansa. At ang nagagamit na to cover, nagagamit na panakipbutas sa kabiguan po ng gobyerno ni Marcos Jr. is none other than the Vice President. At maganda naman at nabanggit ng ating Vice President yan na siya ang pinagbubuntalan ng sisi when in fact it shouldn't be her, kundi dapat ang sisihin natin dyan is the current administration kung bakit nagkaroon tayo ng ganyang outcomes sa lagay ng ating foreign direct investments.